Magandang araw. So, ayun na nga muna for today's video. Inagahan ko talaga ang gising ko para makapaglinis naman ako ng bintana. Pero bago yan, maliligo na nga muna ako saglit para ganahan naman ako magtrabaho. Medyo natatagalan kasi ako maglinis ng bintana gawa nga ng hindi ko nahaabot yung labas. Ilang araw na kasi simula nung binagyo kami dito ay punas-punas lang talaga ang ginagawa ko. Minsan naman tinatamad talaga ako maglinis ng bintana gawa nga ng kapitbahay namin sa fourth floor. Alam niyo ba mga manay na pag naglilinis sila ng bintana, binubuhusan talaga nila ng tubig kaya naman lahat ng dumi nila dito sa amin napupunta. Diyos ko po day. Kaya punas-punas na talaga ng tuyong basahan ang ginagawa ko araw-araw. Pero pag ganitong makapala talaga ang alikabok sa mga sulok-sulok ay ginagamitan ko na talaga ng vacuum. At inaabot talaga ako ng 30 minutes sa paglilinis pala ng bintana. Kaya naman tinataong ko talaga na wala dito mga alaga ko. Pagkatapos ko ang matanggal lahat ng alikabok ay nag-spray na ako ng glass cleaner. Ang pangit nga din pala na itong nabili ni Inang at parang tubig nga lang siya. Mas okay pa nga yung ginagawa kong panlinis sa salamin kesa dito. Diyos ko po day. Pag nauubusan kasi talaga kami dito ng panlinis sa salamin, gumagawa na lang ako ng sarili ko. Naglalagay nga lang pala ako ng suka at dishwashing liquid sa malinis na tubig at yun ang pinang-i-spray ko sa mga salamin. Parang tubig lang kasi ito na nilagyan ng kulay kaya ang pangit-pangit gamitin. Nagiiwan talaga siya ng marka sa salamin kaya parang hindi naman naglinis. At habang nag-aayos nga ako dito sa sala ay sasagutin ko yung tanong ni Manay Dayan Igloso na kung pagkatapos ko nga daw ba mga anak nag-abroad ba daw ba agad ako. Ang sagot ko po dyan mga Manay, hindi po. Pinag 1 year old ko po muna kasi yung anak ko bago ako nag-apply sa pabrika dyan sa Cavite. 6 na taon ako nagpabrika pero iba't ibang company yun. Na-regular naman ako nung sa last na pinagtatrabahoan ko kaso nga lang hindi talaga sapat. Halos lahat ng sinasahod ko sa upa lang talaga at mga bayarin sa bahay na pupunta. At kahit anong overtime ang gawin ko, hindi talaga nagpapang-abot ang kinsenas at ang katapusan. Diyos ko po day. At kasama ng mag-ama ko nagpalipat-lipat kami noon ng tirahan at swerte naman kasi nakahanap kami ng isang kwartong maliit na tamang-tama lang sa aming tatlo. Libre yung patira, kuryente at tubig nga lang pinababayaran sa amin ng may-ari kaso nga lang napakalapit sa kalsada. At sobrang kaba ko nga rin talaga pag iniiwanan ko yung anak ko sa tuwing papasok ako sa trabaho. Sinubukan ko na maiiwan yung anak ko sa Bicol sa mga magulang ko kaso nga lang hindi ko talaga kinaya. Pero sa loob ng 6 years mga Manay ng pangungupahan at palipat-lipat ng bahay na pag-isip-isip ko na hindi pwedeng laging ganito. Kaya naman sinubukan ko talaga mag-apply sa abroad kahit kabado ako sa una. At sa dami ng nababalitaan ko mga napapahamak na DH, itinuloy-tuloy ko pa rin. Noong mga time na yun, hindi ko na masyadong iniisip kung anong madadatnan ko sa ibang bansa. Kasi kung hindi ko susubukan at panghihinaan lang ako ng loob, mai-stuck talaga kami sa ganong sitwasyon. At ayoko namang maranasan ng anak ko yung mga naranasan namin noon na kahit madaling araw nag-aal sa balutan para maghanap ng malilipatan. Kaya sobrang thank you Lord talaga kasi unang taon ko dito sa bahay ng mga amo ko, nakabili kagad kami ng lupa na pwedeng-pwede ng patayo ng bahay namin. Sa ngayon, doon na nakatira mag-ama ko at doon na rin nag-aaral ang anak ko malapit sa amin. At hindi na niya mararanasan na magpalipat-lipat ng bahay katulad noon. Although may mga problema pa naman pero hindi na katulad noon na para kami sinukduban ng langit at lupa. Diyos ko po day. Hanggang ngayon kasi hindi pa naman masyadong okay yung asawa ko at hirap pa rin siya sa paglalakad. Pero pinipilit niya pa rin talaga magtrabaho para makatulong sa akin tulad ng pananahi at pagbabantay sa tindahan. At doon ko nga rin talaga napagtanto na hindi pala talaga biro ang pagpasok sa pagpapamilya. Sabi pa nga ng iba sa una lang daw mahirap pero habang tumatagal pahirap ng pahirap. Diyos ko po day. Pero para sa akin kahit napakahirap ng mga pinagdaanan namin, sobrang worth it naman kasi nakikita ko yung mga pinagpaguran ko dito sa abroad. Alam mo yung makita mo lang na masaya ang anak mo at pamilya mo sa Pilipinas, sobrang legit talaga na nakakawala ng pagod. Ang pamilya ko talaga lagi ang inspirasyon ko dito sa abroad kaya lagi akong positibo mag-isip. Kaya naman sa mga nanay na katulad ko na mas piniling iwan ang anak para magtrabaho dito sa abroad, abay tibayan nyo po lagi ang loob nyo kasi hindi naman habang panahon ay mangangamuhan tayo dito at uuwi pa rin tayo sa Pilipinas. At sana lang dumating yung araw na yun na wala pa tayong mga nararamdamang sakit-sakit sa katawan. Kaya pilitin po talaga nating magpugod ng bata-bata pa. Diyos ko por day. At medyo napahaba na nga ang kwento ko sa inyo mga Manay kaya puputulin ko na muna dito. Bigla kasing tumawag si Inang at ipagluto ko nga raw siya nitong paborito niyang pagkain. Kosa nga palang tawag sa gulay na to mga Manay at hiniwa-hiwa ko nga lang siya ng slice at nilagyan ko siya ng tubig para hindi siya mangitim. At buti na lang talaga kanina pagising ko nilabas ko kagad sa freezer yung giniling na karne. Maya-maya nga lang konti parating ng mga alaga ko pero mas mauuna atang dumating si Inang. Wala kasi talagang baon si Inang kaya maaga siyang uuwi ngayon. Pero kadalasan alas 6 talaga siya ng gabi na uwi lalong-lalo na pag madaming ginagawa sa trabaho. At pagdating ni Inang galing sa trabaho, magpapahinga lang yan ng konti tapos mag-aaral na sila ng mga alaga ko. Basta lagi silang magkakasamang tatlo gumawa ng project assignments at mag-review na nga rin. Pag ganito may pasok, hindi talaga sila lumalabas ng bahay para maggala. Pag-aaral lang talagang ginagawa ng dalawa hanggang sa antukin. Minsan nga napapasambit na lang ako sa sarili ko, Diyos ko, pero di baka maging presidente ng Kuwait ang mga alaga ko. At pagkatapos ko ang maigisa yung karne at napakulaan ko na nga rin yung gulay, sinalang ko na nga rin dito sa oven. 20 minutes nga lang palang nilagay kong oras dyan at aantayin ko lang na magkulay brown yung ibabaw at pwede nang hanguin yan. Kararating nga lang pala ni Inang at eto may pasalubong siya sa amin. Silang mag-asawa lang naman ang kakain nito gawa nga ng may kanin pa ako natira kahapon. Nagprito nga lang pala ako ng itlog at yun ang inulam ko sa kanin. At para naman sa mga alaga ko, etong chicken nuggets at french fries naman ang pinapaluto nila sa akin. Diyos ko po day. O siya mga Manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!